viewers, welcome back po sa aming channel. Gagas muna kami ni Dadong dito sa Petro Canada at ayan po, medyo may konting patak ng snow ngayon at yung gas po ngayon dito is 136.9 yung regular. Titingnan natin sunod ng mga araw kung tataas pa ba dahil di ba nga, dahil sa gulo ngayon sa Middle East, sabi nila baka biglang tataas yung gas nitong week. May nabasa akong article na sabi dito sa Saskatchewan daw ay baka nitong week daw biglang tumaas yung gas. So nung mga nakaraang linggo, yung gas dito mga nasa 127.9 lang. Tapos nung Webes lang, ayan. Nung Webes tumaas ng 136.9. Hindi na full yung sa 50 ko, hindi na full tank. May 3 bars pa akong naiwan eh. Pero buti na lang, hindi siya tumaas. Akala ko kasi, sabi ko, baka biglang magbago ba yung price agad. Minsan kasi, alam mo, nag-aabang-abang ka pa na biglang bumaba. Tapos, kinabukasan biglang naiba na yung presyo. Dadong, good morning! Morning mga ka-viewers. So, and after po nito, daan muna tayo ng Shoppers. Pick up lang ako ng gamot. At medyo may konting frost sa mga puno. Ayan po, may konting frost yung mga puno natin. Pero manipis lang kasi hindi naman ganun kadami yung moisture siguro, no? Ayan. Hop. Umalis ka pa. Viewers, nag-pick up na tayo ng gamot. Si Dadong kumakain. Sama ng tingin mo. Kakape na po si Dadong. Kasi dumaan kami saglit dun sa coffee shop. Grabe yung busy ng coffee shop nitong umaga. Dami kasing sa drive-thru. Tapos sa loob parang nagkasabay ba. Natambak yung mga orders nila. Hindi ka pa pala uminom ng kape? Kumain mo na siya. Ako kanina, uminom muna ako ng yung vinegar pa. Masyado lang kasi maasim sa tiyan yung vinegar sa umaga, no? Sabi nga nila, malaki daw yung tulong nun sa katawan. Yung apple cider. Lalagyan ko lang ng konting yung warm water, tapos ayun. Inumin ko muna siya bago ako magluto kasi nag-prepare pa ng ulam ni Denise. Dapat kasi daw yun iinom kayo walang laman yung tiyan para ma-clear. Ay, maganda to. Makapal yung frost dun sa kabila. Siguro kasi hindi masyado pa nadaanan, no? Tahimik talagang lugar natin, no? Ano oras na? Wala masyadong dumadaan kahit yung mga sasakyan, no? Ako hindi rin naman ako lalabas kapag ganito. Hindi naman gano'ng kalamig. Gagawin mo sa labas.
Bagay. Ayan. So, feel ko lang to ng itong potting mix. Ayan. Tapos, buhusan ko lang daw siya ng tubig sa ilalim para naka-ready na. Tapos bukas si Dadong. Siya na lang yung magtatanim. Bali, ito po yung potting mix natin. So, i-fill ko lang to. Tapos, pag napuno na ng lupa, lalagyan ko po siya ng tubig, mga half lang. Para ma-absorb ng lupa yung tubig. Tapos, bukas, naka-ready na siya para tamnan. Ayan. So, ayan, puno na siya. So, ayan nga po pala. Naalala ko yung isang video namin na nagtatanim kami dati nun eh. Tapos, sabi ng isa nating kababayan, sabi niya, nagpunta lang daw ba kami dito sa Canada para magtanim ng mga gulay-gulay. Sabi niya. Anong masama sa pagtatanim ng gulay, 'di ba? Mas maganda nga yan kasi malaking tulong yun sa hirap ng buhay ngayon, tsaka mahal ng bilihin. At least meron kang aanihin pagka may bunga yung mga itinanim mo. 'Di ba? Kaya malaking tulong to na nagba-backyard gardening tayo. Masarap kaya sa feeling yung marunong ka magtanim. Kasi pagka nag-harvest ka na, naku, kakatuwa. Lalo pagka maraming aanihin, 'di ba? Tsaka malaking bagay yung may tanim ka. Sabi nga namin ni Dadong, lalo kung nasa probinsya kami at meron kaming malaking backyard, ako siguro mapupuno talaga ng tanim. So, wag niyo maliitin yung mga nagtatanim, yung mga farmers, kasi sila yung dahilan bakit tayo may nabibiling mga gulay. Kasi kung hindi sila magtatanim, wala tayong mabibili sa store. 'Di ba? Kaya saludo kami sa mga farmers. Kasi sa kasipagan nila, meron tayong nabibili sa mga palengke, sa mga stores, ng mga fresh na gulay. Yung nga lang nakakalungkot sa Pinas, yung mga farmers natin, sila yung kakaunti yung kinikita. 'Di ba? Yung mga maliliit na farmers. Hirap na hirap sila sa pagtatanim, sa pag-aalaga ng mga pananim nila. Tapos pagdating ng anihan at pag naibenta na yung mga produkto nila, sila yung kaunti yung kita. Kaya pag nagba-backyard gardening ka, malaking tulong. Kasi syempre, hindi mo na kailangan bumili pa. Yung puhunan mo lang dun, yung seeds. Tapos syempre, time mo na alagaan mo sila. Tamang alaga para makaani ka din ng maganda. Tsaka ang pinakamaganda pa, pag sarili mong tanim, syempre, pwede mong piliin yung mga organic na fertilizer para maging
healthy din yung mga aanihin mo, yung kakainin mo, diba? Ayan. Kasi sa panahon ngayon, yung mga organic na mga gulay, naku, napakamahal. Organic na prutas, ang mahal. So, kung maselan ka sa mga binibili mong gulay at prutas, kung gusto mo organic, syempre iba yung presyo, mas mataas. So, ito na lang muna yung lalagyan kong tubig. Up. Sana walang butas to. So, yung mga ka-viewers, lagyan ko lang ng tubig. Ayan, half lang. Kasi absorb niya yan. Tapos bukas, para naka-ready na siya, para taniman natin ang seeds. Ayan. Tabi muna natin dito. Andiyan muna siya. Yan po yung seeds namin. Nilagay na namin dito sa isang lagayan. So, bukas si Dodong lang yung magtatanim nito. So, yun na po muna yung video natin for today, mga ka-viewers. See you bukas sa pagtatanim natin. Salamat sa panonood.